So sa increased salary po, so nakita po dyan sa pag-research po, nakita po ni Pastor kung magkano lang po ang sahod ng isang AFP at saka kinumpara po ni Pastor sa mga armed forces, sa mga army po sa ibang bansa. Kasi for example na lang, sa general, may 4-star to, 4-star o general. 4-star ha, magkano lang 149,785 pesos. Pero po, pag sa US military po, ang general is nasa approximately 900,000 pesos. So ang laki ng discrepancy. Kung gusto po natin talaga na mas maging attractive ang AFP, ang Army, para sa ating mga kababayan, so dapat pataasin po talaga natin yung salary. So makita din po natin sa mga colonel dito sa Pilipinas, nasa 80,583 lang po. Pero ang colonel sa US po, nasa 450,000. Kasi nga buwis buhay po yung kanilang trabaho. Kaya po, ganun na lang din po ang halaga, ang value ng salary nila para po maging proportionate po sa kanilang pagsasakripisyo para sa ating bansa. At kung sa mga sergeant naman, ang matatanggap po ng isang Chief Master Sergeant sa Pilipinas, nasa 34,000 lang po. Pero doon po sa US po, kung ikukumpara natin, nasa 140,000 pesos. So ang laki po ng discrepancy. Kaya po, isa po sa isusulong ni Pastor, isang araw ay magkaroon po ng salary increase, lalong-lalong na po from top to bottom. Naisip na po, galing sa private first class, meron din mga proposals si Pastor. Paano po ito na desisyonan habang sa pag-uusap po, syempre kinoconsider ni Pastor ang budget, ang kinoconsider ang cost of living or standard of living para sa, lalo na dito sa bansa, di ba? So, kumbaga, ang proposal ni Pastor may increase at saka may tinatawag pa siya na, kasi nga, lahat mag-i-increase from top to bottom. Ang general, for example, instead na 150,000, i-increase ng 180,000. So, ang sabi ni Pastor, dapat may 3-year rolling plan yan. So, for all ranks, i-divide mo din yan para hindi masyado mabigatan, lalo na sa ating budget appropriation natin. So yun po ang nakikita ni Pastor na para maging attractive pa at mas mapalakas pa ang ating Armed Forces of the Philippines. Tanong lang, attorney, kasi isa sa mga pinagdedebatihan ay dapat bang magbayad din ng pensyon para sa kanilang pensyon itong mga mag-contribute yung mga sundalo? Kasi dati wala talaga ito, yung contribution. Kumbaga, dahil nga sa kanilang nature, sa kanilang trabaho, na binubuwis po yung kanilang buhay, kahit doon na lang, no, na hindi na sila magbabayad. Pero ito yung isa sa mga na open na magkaroon nga ng reforma para sa kanilang pensyon. May nabanggit ba si Pastor para rito? Kasi, yun nga, ang nature of work nila, iba doon sa mga regular na nagtatrabaho na sila talaga, meron silang contribution para sa pagdating sa panahon, magre-retiro sila, meron silang pensyon. Sila wala dapat, pero pinag-iisipan nga, lalo na yung mga bagong pasok sa hanay ng AFP na magbayad ng para sa kanilang pensyon. Ito nga yan, Admar, no? So sa pag-aaral po ni Pastor, nakita niya po na ang current po na pinupropose sa Senate bill ngayon is may portion po na galing sa AFP at saka meron ding subsidy ang government. Pero yun nga, katulad ng sinabi mo, mas maganda talaga kasi ito sila, buwis buhay to eh. Sila yung nagpo-protect para ng ating bansa. Kaya mas preferred ni Pastor, subsidize talaga ang kanilang magiging pensyon pagkatapos. How about yung sa ating yung sarili natin? Kasi minsan lahat puro imported itong mga armas natin. Yung pagpapalakas natin sa local, kasi marami naman tayo magagaling na mga siguro gumagawa ng mga halimbawa sa mga armas na lamang, huwag nila siguro yung mga tagidigera at iba pang mga kahit nga sa mga sasakyang pandagat natin, meron na ring kakayanan. Meron bang naisip si Pastor na parte ng modernization na hindi rin tayo mabigatan kasi alam natin masyado tayong umaasa sa mga imported na mga gamit din? Para naman sa ating mga sa mga armaments, artilleries, although meron namang budget din na naka-allocate diyan, pero kung titingnan mo din
out of 50 billion na budget, hindi din talaga enough, di ba? Pero kung talagang i-exhaust natin ang kakayahanan ng mga Pilipino na gumawa ng pansarili nating mga artilleries din, syempre talagang susuportahan natin yan. Pero like I said, based po sa pag-aaral ni Pastor, limited po talaga yung budget. Kaya kailangan pa siguro taasan pa natin. Limited na ang budget na Oo. nakawin pa. Yun ang nga. problema. Yun So yung the more na mas pinakamalaking magiging problema. limited yung budget natin. Oo nga. Lalong liliit po yung proportion para dyan. Tsaka partner, doon sa ating modernization, may company tayo na local na world-class yung mga baril. Tsaka mas matibay pa yung materyales kumpara sa gawang abroad. Kaya yun din, panawagan din nila sana magkaroon daw ng funding. Pero ang kainaman nito, Attorney Kay, si Pastor ay isang malaking boses para sa pagpapalaki ng budget. Kasi alam mo, yung budget na pinropose sa DND, 245 billion. Ang Magkano inapprove na lang? lang sa NEP, 75B. Ay, laki ng bawas. Natapyasan pa ng 50. Oo. Tapos naging 40 ngayon. Ay, naku. Tsaka parang matapang lang tayo. Dapat merong merong backup yan. Di ba? Matapang tayo doon sa pangyayari sa South China Sea. Pero binawasan naman natin yung pondo dapat dyan. So ano yung sasandalan ng mga sundalo? Di ba? Kasi ang mga leader, ang mga commander-in-chief talagang matapang yung sa kanilang So kumbaga mabuboost sila. Pero saan sila sasandal ngayon? Yung sa modernization, nabawasan. Oo nga, no? So, yun nga. Imagine, ang laki ng tapyas. So, kung 40 billion na lang ang natira ngayon, ano pa ang magagawa ng 40 billion? Paano pa natin, kumbaga, Pagkasyahin. pagkasyahin at saka bigyan ng mga modernized na mga gamit? Isa po kasi sa mga top problems ng AFP, hindi lang ng Air Force, ng Navy, even ng Philippine Army. Ito pong tatlong branches, very common po. Ang number one problem is modernization po, lack of modern na mga kagamitan. For example, basahin ko lang, sa Philippine Air Force na lang, ito yung top 5 problems, ha? Kasi nga, napag-usapan natin yung budget. Kung sa pagdesisyon kasi para sa kung ano nakakabuti sa isang ahensya, unahin mong tututukan, ano ba yung problema? Para alam mo paano siya solusyonan. Number one po, modernization and capability gaps. Ang laki po ng gap. I-compare niyo po yung AFP, yung ating kumbaga, equipment natin, kumpara mo, kahit sa Asia na lang po. Kumbaga, ang laki ng gap na yan. Pangalawa, lack of modern aircraft and systems. Pangatlo, limitado lang po ang air defense capabilities. Pang-apat, hindi po sapat ang depot level maintenance system. At ang panglima po, kulang po ang aerodrome infrastructure. Yan po ang para sa Philippine Air Force, no? Ang pangalawa sa Philippine Navy naman, may 4 po na na-identify na top problems din po ng Navy. Una, kulang pa rin po sa modern surface combatants. Yung mga moderno natin na mga surface combatants, kulang po talaga. Pangalawa, medyo luma na po, outdated na ang mga naval vessels. Tapos, ang tapang pa natin humarap doon. Pinaglumaan pa. Galing yung iba sa Amerika, kala natin brand new. Pinaglumaan na, binenta pa sa atin. Oo. Tapos nung pagbenta pa sa atin, wala pa yung mga bala, mga kanyon, sold separately. Refurbish pa yung iba partner. Oo. Grabe Iniba-iba lang yung pangalan. So, yun po, no? Nakikita natin lahat kung gaano po kahuli na po ang ating naval vessels. Ang pangatlo po, limitado din ang maritime surveillance capabilities natin. At ang pang-apat po na problema is yung hindi po sapat ang offshore patrol vessels. Tapos again, ang tapang-tapang nating humamon sa China na ang laki-laki po at saka napakamoderno po ng kanilang mga kagamitan. So kaya po nakikita ni Pastor para dito sa ating defense natin sa ating kapuluan, dapat po talaga ma-enhance ang capability ng naval, lalo na dito sa naval po. Kasi nga, dyan po sa West Philippine Sea, ang napakalaking problema din. At panghuli naman po, ang na-identify na mga problema sa Army is yung, again, luma pa rin po, outdated yung equipment, at saka limited lang po ang mobility and firepower. At panghuli po, insufficient yung training facilities. So bakit niyo po binawasan pa
yung budget para po sa ating AFP. Ang laki po ng kanilang responsibilidad para sa ating bansa, lalo na sa panahon ngayon. Tsaka ang kainaman niyan, Attorney Kay, kasi na bibigyan solusyon ni Pastor yung political interference. Kailangan talaga ng senador na may political will at walang conflict of interest dahil marami talaga sa mga politiko ang nagkakaroon ng mga direct purchase decisions para sa kanilang sariling interes. Kaya good thing na may plano si Pastor, dagdagan pa ng kanyang matapang na political will pagtayo niya dyan sa mga committee hearing sa Senado. No? Totoo nga. I could only imagine, Mr. President, Oo nga. are you anti or pro-Filipino? Yes. Ganyan yung mga talakayan nating maririnig sa hinaharap. Ba't Kasi grabe na rin yung tinututulan? sacrifices ng mga sundalo na yan eh. No? Halimbawa, pag ma-deploy ka, mawalay ka. Pati rin ba yun? Parang kagaya din sa plano ni Pastor na kung taga saan ka, doon ka probably ma-assign din. Yes. Ganun din. Oo, regionalized din. Nakita din niya ni Pastor. Same, almost the same po sa PNP at saka AFP. Hindi lang para sa kanilang social security na mga benefits, no? Even po, ito nga, yung regionalized. Kung saan po ikaw na-recruit, doon ka din po ma-assign para hindi ka po malayo sa iyong pamilya at maiwasan po natin yung mga hiwalay-hiwalay dahil nga namimiss na yung pamilya. Tsaka dumarami din yung pamilya nila kasi every destino nila, meron silang nakikita doon. Yan yung common yan ha. Common nating mga naririnig yan. Open secret. Mapa-policeman o di kaya ay mga sundalo. Kasi nga, di ba, madidestino sila sa iba, malalayo sila sa kanilang pamilya. So at least man yan, at dyan sa pamamagitan na yan, na regionalization na, hindi na mangungulila ng sobra yung mga ano. Kasi nag-aalala pa siya sa kanyang operation. Tapos mag-aalala pa siya sa kanyang pamilya. So doble dagok sa mga sundalo yan. Oo nga. At saka hindi lang yon ang maging advantage yan, increased po yung ma-enhance po yung intelligence na lalong-lalo na mas kabisado na nila ang area. So pag may mga problema na darating, alam na nila agad yung mga secret na mga dadaanan para mas mabilis po ang pagtugon. Tsaka may kakampi ng bago ang AFP. Kasi pag during budget deliberations, doon talaga sila nagpapatulong sa mga kongresista Yes. at sa mga senador. Kaya may aasahang bagong kakampi ang ating kasundaluhan at ang PNP, oras na maging senador si Pastor Apollo. Totoo yan. At saka hindi lang yan ngayon, nakakampi nila si Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa maraming taon na po, andyan po talaga si Pastor na sumusuporta sa ating AFP. Kaya nga po, para makakontribute naman para sa ating AFP, if ever man na may magkaroon ng problema, lalo na may mga disasters, calamities po, meron po tayong mga reservists, di ba? May mga kasali po, may SMNI Paaro pa nga, di ba? Mismo ang Philippine Army na ang nagsabi na, kami nga nag-train yan. Sila nabigay ng statement po. Yan po, ilan na po ang mga na-train dyan na mga volunteers po na para in case na may digmaan or may kalamidad, always po yung mga reservists na yan, sila po yung unang sasaklolo para po sa ating mamamayang Pilipino. At itong mga sundalo, ang laki ng pagbabago, Attorney Kay, no? Lalo na siguro nung panahon ni FPRRD kasi pinahalagahan din sila, no? Yung mga nagretiro, malasahanin ng AFP, binigyan ng posisyon dahil nga sa kanilang training, no, na nakuha. Saludo nga si Pastor Apollo C. Quiboloy dyan. At sa mahabang panahon, tumataas yung kanilang, alam mo yung trust rating, grado na binibigay ng taong bayan. Mula sa noon, sa mga naririnig mo, ng mga barumbado, abusado, pero ngayon talagang napanumbalik nila yung dapat na imahe na kaibigan sila ng masa, ng taong bayan kasi sila yung nagbibigay din ng proteksyon na naway magaya din ang hanay ng pambansang pulisya na medyo nasisira po yung imahe, Attorney Kay. Totoo nga, no? So, yun na. Sana magkaroon nga ng inspirasyon, no? Ang mga kapulisan na mataas po ang ethical and moral standards, lalong-lalo na mandato po ng konstitusyon para sa ating kapulisan, hindi lang para sa army po, na talagang to serve and protect the Filipino people.
So yun po, balik po tayo sa ating mandato. Dapat ang rule of law ang lagi nating susundin. Kasi kung walang rule of law, hindi po natin makakamit yung order at justice. At kung hindi po wala pong order at justice dito sa ating bansa, siguradong hindi po natin makakamit yung inaasam natin na magiging first world country tayo. Kasi wala ng peace, wala ng prosperity at saka stability. So balik pa rin po tayo, stick po tayo sa rule of law. Remember po, ang mandato po sa inyo is para ipatupad po ang batas, law enforcers po, at saka proteksyonan ang bawat mamamayang Pilipino at dun po tayo. Kaya ayon sa batas, hindi po tayo above the law na kumbaga pwede mong i-twist yan siya, basta lang mabigay mo kung ano yung, may order kasi, kaya kailangan ko gawin to, hindi ganon. So, ayan po ang AFP, napakataas po ng honor and integrity ng ating Armed Forces of the Philippines. Kaya saludo po kami, lalong-lalo na si Pastor, ganun po kayo kamahal, dahil po sa naging performance ninyo throughout the years. So, yun po, ang full support po ni Pastor, hindi lang ngayon, even dati pa, until hanggang sa magiging senador po si Pastor, kung bibigyan niyo po siya ng pagkakataon. At ang kailangan talaga na merong manindigan na mambabatas para makamit itong mga hinahangad. For sure, maraming mga dreams din, no? Itong mga sundalo, mga opisyal dyan sa Armed Forces of the Philippines, dapat talaga merong manindigan na mga mambabatas dyan na mapigilan na yung pagkakaltas, pagbabawas doon sa kanilang pondo. Yun ngang mga supporter ng CPP, NPA, NDF, nanindigan nga, naharangin lagi yung mga sa hanay para sa militar, no? Nandyan yung mga iba't ibang mga party list groups na yan na always, no? How much more doon sa mga nagmamahal sa Philippines, dapat ay manindigan din sila para sa hanay ng militar, Attorney Kay. Kaya nga yung questionable, no? Bakit nila gustong pigilan yung budget para sa ating militar? Bakit ano yung agenda nila? So, meron talagang tinatago, no? So, anti-Filipino ba talaga kayo, di ba? So, yun po ang tanong ng taong bayan. Exciting times ahead, Attorney Kay. Dapat, lalo pat may nagko-comment dito na napaka-detalyado daw ng mga plano ni Pastor Apollo. Mukhang pinaglaanan daw ng research. Paano nyo raw nagagawa doon itong mga ganitong kalalim at detalyado ng mga panukalang batas? Nako, si Pastor po araw-araw nagbabasa ng libro. Ang kakapal. Naubos niyo po ang isang libro sa isang araw. So pinag-aralan po ni Pastor ang iba't ibang sistema ng governance dito sa bansa, sa buong Asia, sa buong mundo, at nagko-compare po siya. Ganun po ka-detalyado si Pastor kasi ever since po si Pastor bookworm po talaga siya. He's a voracious reader po talaga. So ganun kabilis ang absorption ni Pastor, at saka sabi nga ni former President Rodrigo Roa Duterte, no, he is a reserva. Maraming alam si Pastor. Totoo po yan. Kaya po ang bilis ng research ni Pastor, galing pag once na mag-start na po siya, upo na siya sa kanyang kumbaga tinatawag niya na office table niya, ayan na, nag-aaral na siya, nagpaplano na siya, ano ang problema ngayon, ito, tapos magbibigay na siya ng direksyon. So ito ang magiging plano ko. So kaya po ako nandito bilang spokesperson po ng ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, para po ilahad po sa inyo ang mga plano ang nasa puso at isipan po ng ating mahal na pastor. At soon po, kung mabibigyan po siya ng pagkakataon, gustong-gusto niya po na makaharap kayong lahat at siya mismo ang magpapresenta sa kanyang plataforma. Ang dami-dami po ng nagplano ni Pastor, ng plataforma po ni Pastor sa iba't ibang sekta po, galing po para sa, lalo-lalo na ang mga Class DE po, para sa ating mga kababayan, paano po magkaroon ng cohesion ang rich and poor Filipino, na maging isa na po tayo, pantay-pantay na tayo lahat. Pero always po talaga, sabi ni Pastor, paano ka ba nagde-decide, Pastor? Kung bakit hindi naisip ng iba yan? Bakit ikaw lang nakaisip niyan? So, yun nga, sabi ni Pastor, pag nag-decide or nagplano ka para sa isang organisasyon, para makuha mo yung respeto ng lahat, always think what is the best, what is excellent. Ang problema daw po kasi sa mga nakaraang naging mga traditional natin na mga politicians is, okay na to,
pwede na to. Hindi kay pastor. Si pastor pag nag-isip at nagplano, ano yung best? Ano yung excellent? Okay? Kumbaga, he doesn't think inside the box but always outside the box. Kaya po, at saka naging advantage din po ang pag-ikot ni pastor sa buong bansa, hindi lang sa bansa, sa buong mundo. Nakita niya po kung ano yung mga progresibo ng mga bansa at saka ano din po yung napakatagal na ganun pa rin po ang kanilang estado. Katulad na po sa Pilipinas. So si pastor sabi niya, ito daw ang malaman mo na progresibo ang isang leader ng bansa kung pagbisita mo sa for example, sa isang taon, ganito lang yung kanyang yung development, either infrastructure-wise or sa thoroughfares or sa highways. Pagbalik mo ng after 5 years, pag nakita mo ang laki-laki ng improvement, kumbaga, nasa leader magaling yon. Epektibo yung leader. Oo, epektibo. At saka makita mo talaga na dapat yun ang mga klaseng governance na dapat gayahin din ng mga Pilipino. Kasi naman, kumbaga nasa leader yan lahat eh. So sa pag-iikot ni pastor, yun din ang nakita niya at saka kaya ina-apply niya din, di ba, sa kingdom. Although nasa third world country tayo, pero first world po ang pamumuhay. Paano po nakita ni pastor yan at saka in-implement ni pastor yan dito sa Kingdom of Jesus Christ? Lahat tulong-tulong, lahat nagko-contribute at zero corruption. Kasi pag may corruption po, yan yung sisip-sip sa lahat ng pera na nakalaan po para sa bayan. At yun po, talagang hindi na natin makakamit yung pagiging first world. Pero katulad sa ginawa ni Pastor sa Kingdom of Jesus Christ, which is makita naman natin, na lumago ng 3 to 4 na dekada dahil po sa pagsakripisyo, sa pag-contribute ng bawat citizen ng kingdom. At yan po, zero corruption. Nakaukit na yan sa isip at puso ng bawat mamamayan ng kingdom, no? At yan po, ang gusto naman po i-share ni Pastor, galing sa micro-project niya, gusto niya po, i-apply na naman po kasi naging posible. Pilipino din po yung mga kingdom citizens. Wala po kaming pinagkaiba sa ibang mga citizens. It's just that during the years po, nakasama namin si Pastor, talagang inimplant niya, inimpute niya sa bawat isang kingdom citizen ang patriotism, ang love for the kingdom. And this time, i-impute na naman niya ang love for our country. Kasi kung andyan po yan, sa bawat mamamayang Pilipino, yung magiging proud ka na ikaw ay isang Pilipino, saan ka man, nandito ka man sa Pilipinas or sa ibang bansa, proud ka. So, yan po ang gusto na pong i-develop uli o ibalik na naman ni Pastor para sa bawat isa sa atin.